Malaya. Ang video na ito na inyong naririnig o nababasa ay pagsasadula lamang. Ang lugar, pangalan at pagkatao ay kathang-isip. And not intended to harm other people. Synopsis. Malaya will never live up to her name. Hindi siya kailanman naging malaya at hindi magiging. Namumuhay siyang tila daga na nagtatago sa malulupit na mga pusa. Sa kagustuhang matakasan ang kinalakhang buhay at mahanap ang kalayaan, napadpad si Malaya sa isang malayong probinsya. Sa kanyang pagtakas, nasumpungan niya si Thoren Fuentebella ang binatang kumupkop sa kanya. Sa pagtira niya sa mansyon nito, napalapit at minahal niya ang lalaki na walang kaalam-alam sa tunay niyang pagkatao. Subalit nang dumating ang pagkakataon na kinailangan niyang aminin ang lahat ang tunay niyang pagkatao at dahilan ng kanyang pagtakas ay hindi niya inaasahang ang binata pa pala ang magtutulak sa kanyang balikan ang nakaraan na ayaw na niyang maranasan. Prologo. Ka-Andres, totoo bang napulot lang niyo si Malaya sa gubat noong naghahanap kayo ng mapagtataguan? Nahinto ang sanang paglapit ni Malaya sa mga nakatatandang nag-uusap, kabilang ang kanyang ama. Hindi niya maipaliwanag pero bigla siyang kinabahan sa maaaring marinig mula sa mga ito. Hinaan mong boses mo, Kaigma. Baka nariyan lang si Malaya at marinig ka. Dinig ni Malaya na saway ng ama kay Kaigma. Pinagbutihan ni Malaya ang pagkukubli sa likod ng matandang puno kung saan sila pansamantalang tumigil upang magpahinga. Walang nakapapansin sa dalaga roon dahil ang iba nilang kasamahan ay pawang nahihimbing na. Pero ano nga ba, Ka-Andres, totoo nga ba iyon o usap-usapan lamang? Oo, totoo iyon. Napulot lamang namin si Malaya sa kagubatan ni Kaaiseng mo. Musmus pa siya noon. Sa pagkakatanda ko'y wala pa siyang 1 taon. At dahil nga hindi kami magkaanak ni Kaaiseng mo, itinuring naming tunay na anak si Malaya. Halos pabulong na lamang nang sabihin iyon ni Ka-Andres ngunit hindi nakaligtas sa pandinig ni Malaya ang isiniwalat ng itinuturing na ama. Nasagot na rin ang matagal ng katanungan sa isipan ni Malaya. Tulad ng bakit hindi niya kamukha ang mga kinalakihang magulang. Bakit wala silang permanenteng tirahan, dahilan upang ni high school ay hindi niya natapos. Bakit panay ang pagtakas nila at pagtatago na para bang isang kriminal. Wala siyang hinanakit sa mga kinalakihang magulang, sa katunayan, utang na loob pa niya sa mga ito ang kanyang buhay. Pero alam ni Malaya na iyon na siguro ang hudyat na hinihintay niya upang tuluyang umalis sa poder ng mga ito. Noon ding gabing iyon ay nakabuo ng pasya si Malaya. Hahanapin niya ang tunay na mga magulang. At higit pa roon, tatakasan niya ang buhay na kinamulatan niya. Kaya bitbit ang isang maliit na balutan na naglalaman ng ilang pirasong damit, kamote at inumin, pati na ang kaunting pera ay nilisan niya ang lugar. Sa loob ng 20 taon niyang nabubuhay sa mundo, pagod na siyang magtago, pagod na siyang tumakas. Pagod na siya sa mga kasinungalingan. At ngayon, buo na ang pasya niyang hanapin ang totoong kahulugan ng kanyang pangalan. Malaya. Kabanata 1. Good morning, Kuya. Nilinggan ni Thoren ang nakakabatang kapatid habang masigla itong naglalakad papalapit sa kanya, pagkatapos ay humalik sa kanyang pisngi. Good morning, Thyen, ganting bati niya rito. Maupo ka na, sabay na tayong mag-agahan. Agad namang tumalima ang dalaga at saka naupo sa katabing silya niya. Pupunta ka sa hasyenda, Kuya. Tanong nito habang nagtutusok ng sausage na nakahain sa malaki at pahabang mesa. Marahan naman siyang tumanggo sa kapatid habang naglalagay ng sariling pagkain sa plato. Oo, bibisitahin ko lang ang pag-aani ng kape. At saka gusto kong kumustahin ang mga farmer sa labas ng hasyenda. Ang sabi kasi ni Tata Pedring, humihingi sa atin ng tulong ang mga magsasaka roon. Natutuyot daw kasi ang palayan dahil kinakapos sila ng mapagkukunan ng tubig, aniya sa kapatid habang pinong-ninunguya ang pagkain sa bibig. I see, tumatango-tango namang sagot ni Taihon sa kanyang kuya. Kuya, bakit ba mas gusto mo rito sa hasyenda? Yuzise pa nito. Pinukol naman ni Thoren ang nagtatanong na tingin ang nakababatang kapatid. I mean, you're a lawyer. Bakit hindi mo i-manage ang law firm mo sa Manila? Besides,
It's getting bigger at mas nakikilala ka sa bansa, dagdag pa ni Thaian sa kanya habang panay ang pagmuya nito. Humigop muna ng bar akong kape si Thorin, na galing pa mismo sa taniman ng hasyenda bago sumagot rito. Alam mo namang sa atin lang ipinagkatiwala ni Mama at Papa ang pamamahala ng hasyenda. At dahil ayaw mong tumulong na mag-manage, ay ako na lang ang gumagawa mag-isa. Besides, alam mong hindi ko kayang pabayaan ang mga tao rito. Umismid naman si Thaian sa kanyang kuya Thorin. Ang totoo ay alam na niya iyon. Pero naghihinayang lang kasi siya para sa kanyang kuya. Nakapagtapos nga ito ng may degree pero hindi naman nito iyon nagagamit dahil mas pinili nitong mamuhay sa probinsya, at ay manage ang hasyenda na pamana pa ng mga ninuno nila sa kanilang parents. Kailan ka ba mag-aasawa, kuya? Look, malapit ka nang mawala sa kalendaryo pero ni girlfriend ay wala ka, sikmat pa ni Thaian sa kanyang kuya. Si Thorin naman ay napapailing na lang sa katabilan ng kapatid. 29 pa lang naman ako, ano? At saka anong magagawa ko? Wala akong makitang magugustuhan, katwiran naman niya rito. Totoo naman iyon. Hindi pa kasi niya nakikita ang babaeng sa tingin niya ay wife material. Tinaasan naman siya ng kilay nito. Ano ba kasing type mo sa babae? Hindi ba, maraming babae sa kabilang bayan ang may gusto sa iyo. At mga heredera rin gaya mo. Wala ka bang type sa kanila, Kuya Thorin? Sunod-sunod naman ang naging pag-iling ni Thorin sa kapatid. Wala Hindi ko kasi makita sa kanila yung pagiging wife material, aniya sabay higop muli ng kape. Anong characteristics ba ng babae ang wife material para sa'yo, kuya? Yuzisa pa nito. Ngumiti naman si Thorin sa kapatid. Bigla kasi niyang naisip ang kanilang yumaong ina. Just like our mom, turan niya. Iyong mabait, malambing, maasikaso at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Pumalatak naman si Thaian at saka pinukol siya ng namamanghang tingin. Kuya, nasa modern era na tayo. Wala nang babae ang gaya ng sinasabi mo. Kunot-noo pa siya nitong tinignan habang panay ang subo ng pagkain, at saka hindi na yun uso ngayon. Ang importante, mahal ka niya, mahal mo siya, okay na yun. Pero wala pa naman akong nakikitang mamahalin, Thaian, katwiran pa niya rito. Sa kabilang banda, ikinatutuwa rin niyang ganoon sila mag-usap ng kapatid. Very comfortable sa isa't isa kahit pa nga 10 taon ang agwat niya rito. 19 pa lamang kasi ito. Paano? Puro hasyenda ang inaatupag mo. O baka naman. Pinukol siya ng makahulugan na tingin ng kapatid pagkasabi niyon. What? Maang namang tanong niya rito. Baka naman mahal mo pa si Ate Kelly na niloko ka pinagpalit pa sa iba. Anang Thaian na pinukol pa siya ng nanguusig na tingin. Hindi naman agad nakasagot si Thorin. Dahil alam niya sa kanyang sarili na totoo ang sinasabi ng kanyang kapatid. Paano nga ba kita malilimutan, Kelly? Kung hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Pipi niyang tanong sa sarili. Si Kelly ay ang kababata niya at first girlfriend. Umabot ng 2 taon ang kanilang relasyon kung kaya't naisipan na nilang mag-settle down. Besides, masaya naman sila at mahal nila ang isa't isa. Botong-boto rin naman ang mga magulang niya sa kanyang kasintahan. Ngunit sa araw ng kanilang kasal ay hindi ito samipot, at nalaman na lang niyang sumama ito sa ibang lalaki. Sobrang sakit at kalungkutan ang dinanas niya dahil doon kaya naman kahit may 3 taon na ang nakararaan, aaminin niyang hindi pa rin nabubure ang sakit at pagmamahal niya sa dating kasintahan. Sabi na pukaw ni Thaian sa kanya. Para naman siyang natauhan ng marinig ang boses ng kapatid. Tama na nga Han. Tapusin mo na ang agahan mo, aniyang sinabayan ng pagtayo. Anyway, mauna na ako. Kailangan ay maaga akong makarating sa kapihan, palam pa ni Thorin sa nakababatang kapatid pagkatapos ay lumapit dito at ginawaran ng halik sa pisngi. Take care, Kuya Thorin. Pahabol naman ni Thaian sa kanyang kuya. I will. Nang maiwan si Thaian sa hapag ay napabuntong hininga na lang siya. Alam niyang hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-move on ang Kuya Thorin niya sa ex-girlfriend nitong si Kelly. She doesn't deserve kuya. Galit na turan niya sa isipan kasabay ng pagkayam ng mga kamao.
Hindi na mabilang ni Malaya kung ilang beses na siyang sumakay at bumaba ng jeep at tricycle. Ang alam lamang niya ay malayo na ang kanyang nararating. Malayo na siya sa kanyang pamilyang iniwan. Inabot na siya ng 2 araw sa kalye nang walang tiyak na patutunguhan. Kapag napapagod ay pansamantala siyang tumitigil. Kapag gabi naman ay tumitigil siya sa bangketang nadadaanan at doon natutulog, katabi ang mga katulad niyang walang masisilungan. Ang kamoting baon niya ay naubos na kagabi pa, kung kaya't tanging tubig lamang na hinihingi niya sa mga karinderyang nadadaanan ang tanging inilalapat niya sa tiyan. Naubos na rin kasi ang kaunting pera na dala niya dahil ipinambayad na niya sa kanyang pamasahe. Ngayon nga ay nasa Santo Cristo na si Malaya, ayon na rin sa matandang babae na napagtanungan niya. Isa iyong malayong probinsya sa Cebu kung saan siya nagpunta. Nilakad ni Malaya ang maalikabok na kalupaan ng Santo Cristo. At dahil nga magtatanghaling tapat na iyon ay tumatalab na sa kayumanggi niyang balat at hapdi dulot ng sinag ng araw. Nanunuyo na rin ang kanyang labi dahil sa pagkauhaw. Paano'y ang karinderyang nadaanan niya kanina bago siya pumasok sa Santo Cristo ay siya na yatang huling kainan sa lugar na iyon, dahilan upang maubos na ang tubig na hiningi niya roon. May 3 oras nang naglalakad si Malaya kung kaya't ramdam na niya ang pananakit ng talampakan. Maging ang kumakalam na tiyan ay panay na rin ang etengal. Noong isang gabi pa kasi ang huling kain ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay unti-unti nang nakararamdam ng panghihina ang dalaga. Ang nakapapasong init na nagmumula sa katirikan ng araw ay nakadagdag rin sa hilo na kanyang nararamdaman. Subalit hindi huminto sa paglalakad si Malaya. Nagbabakasakali kasi ang dalaga na may masusumpungan masisilungan. Pawang maalikabok na lupa lamang kasi ang dinaraanan niya at pilapil. Hindi ko na yata kaya, anang Malaya sa sarili habang panay ang lakad sa gitna ng katirikan ng araw. Lubos na rin siyang naghihina. Wala na siyang lakas at nangangatog na rin ang kanyang tuhod habang dahan-dahan na lamang ang paglalakad. Ramdam na ni Malaya na anumang sandali ay taytimbuwang na siya sa nilalakaran. Pero kahit ganoon, umaasa pa rin siyang may makita siya o kaya ay makasalubong na maaaring magbigay ng tulong. Hanggang sa tuluyan nang nabuwal si Malaya sa labis na panghihina ng katawan. Alam niyang hindi na niya kaya pang maglakad pa, at marahil baka doon na rin siya mamatay. Sa katirikan ng araw ay hinayaan na ni Malaya ang sarili sa gitna ng daan. Total ay mukha walang kahit sino man ang nagdaraan doon. Subalit maya-maya lamang, nakarinig siya ng mga yabag na nagmumula sa kung saan. Kahit bahagyang nanlalabo ang mga mata dahil sa sinag ng araw, ay pilit inaaninag ni Malaya kung saan iyon nanggagaling. At gayon na lamang ang saya niya nang makitang papalapit ang isang lalaking sakay ng itim na kabayo papalapit sa kinaroroonan niya. Salamat sa Diyos, pipi niyang yuzaw saka muling ipinikit ang mga mata. Ngunit bago siya tuluyang igupo ng matinding pagod at sakit ng katawan, naramdaman ni Malaya na may matigas na bisig ang humapit sa kanyang baywang. Kabanata 2. Senyorito Thoren, nagising na ang inyong bisita. Nilinggan ni Thoren si Nana Delia, ang kanilang mayordoma. Okay Nana Delia, pupuntahan ko siya. Pakihandaan na rin po niyo siya ng hapunan, tugon naman ni Thoren sa matandang Katie wala. Sige, senyor ito. Who's your visitor, kuya? Bakit di ko yata alam? Tanong naman ng kanyang kapatid. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Kalimitan kasi, kapag may panauhin sa mansyon, ay pinaghahandaan nila ito ng maliit na salo-salo. Kung kaya't marahil ay nagtaka ito dahil walang ganoong pangyayari ang naganap. Yung babaeng nasadyak ko sa labas ng hasyenda kaninang tanghali pag-uwi ko. Babae, kuya, pag-uulit ng kapatid. Tumanggaw naman siya rito. Oo, mukhang dayuhan. Palagay ko, naligaw lang siya. Doon ko kasi siya nakita sa may bukid, aniya pa at saka tumayo na. Pupuntahan ko muna siya at kukumustahin, palam niya pa sa kapatid. Mabilis naman itong tumanggo bilang sagot pero may nabasa siyang naglalarong ngiti sa mga labi nito. Naiiling na lang siyang tumalikod at iniwan ito.
Umakyat siya sa ikalawang palapag ng mansyon at saka tinungo ang guest room kung saan niya dinala ang babaeng sinagip niya kanina lamang. Pagdating niya sa silid, marahan muna siyang kumatok bago pumasok. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na ba? Tanong ni Thoren sa babae nang magtama ang kanilang mga mata nang lumingon ito pagpasok niya. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Sandali munang nakatingin lamang sa kanya ang estranggere bago sumagot. Maayos na. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Thoren ang tinig ng babae nang magsalita ito. Na hindi naman niya moari kung bakit. Yes, ako nga, aniya habang pinasadahan ng tingin ang kabuuhan ng babae. Kanina noong sakay niya ito sa kabayo, napansin na niyang maganda ito kahit mukhang marungis. Hindi naman ito magandang-maganda katulad ng mga babaeng kilala niya. Simple lang ang ganda nito. May manipis na labi, may katangusang ilong, malalantek na pilak mata at maliit na mukha. Kayumanggilang rin ang kulay ng balat nito. Atypical Filipina beauty. Ngunit ang mas napansin ni Thoren sa babae ay ang kulay tsokolateng mga mata nito. Para bang kay Raming sinasabi niyon na hindi niya noari kung ano. Maraming salamat. At paumanhin sa abala, hindyang paumanhin nito habang bakas sa mukha ang hiya. Ginawaran naman niya ito ng bahagyang ngiti, it's okay. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Thoren, casual niyang pakilala pa rito. Malaya ang pangalan ko, turan naman ng dalaga. Siguro ay gutom ka na. Halika sa komedor. Nagpahanda ako ng makakain. Besides, gabi na rin. Oras na ng hapunan. Pansin ni Thoren na bumalatay ang pag-aalinlangan sa babae. Siguro ay nahihiya ito sa kanya. Huwag kang mahihiya sa akin, Malaya. Halika na't baka malamig na ang hapunan, nakangiti niya pang eniaya rito. Sa huli ay tumanggaw si Malaya sa kanya at saka tumayo. Nauna nang lumabas si Thoren sa silid habang kasunod naman niya sa likuran ang noon ay walang imak na babae. Bumaba sila sa ikalawang palapag at tinungo ang komedor. Eksakto namang pagdating nila roon ay katatapos lang ihanda ni Nana Delia at ng ibang kawaksi ang hapunan para sa dalagang bisita niya. Maupo ka, Malaya. Huwag kang mahihiya, pakli pa ni Thoren sa dalaga na noon ay atubiling dumulog sa hapag. Mabilis namang tumalima si Malaya at saka naupo sa bakantang silya sa hindi kalayuan sa kanya. Pinagmasdan lang ni Thoren ang dalaga habang halata sa mukhang nahihiya ito. Senyor ito, ipaghahanda ba kita ng makakain? Tanong pa si Nana Delia sa kanya. Ngumiti naman siya sa matanda at sabay umiling. Wag na Nana Delia, kape na lang. Sige. Nang tumalikod ang matanda ay muling itinoon ni Thoren ang tingin kay Malaya. Nag-uumpisa na itong kumain ngunit batid niyang nailang ito dahil sa presensya niya. Bakit ka nga pala napadpad dito sa Santo Cristo, Malaya? May relatives ka ba rito? Tanong niya upang kahit paano ay mawala ang pagkailang na nararamdaman nito sa kanya. Nilunok muna ni Malaya ang laman ng bibig bago sumagot. Wala akong kamag-anak dito. Nagpunta lang ako rito para maghanap ng trabaho. Trabaho, pag-uulit ni Thoren sa sinabi nito. Tumanggaw naman si Malaya sa kanya bilang sagot. Ano bang alam mong trabaho? Maaari kitang bigyan kung gusto mo. Alok pa niya na ikinagulat ng kaharap. Paumanhin sa abala senyor ito na ang kape mo, anang Nana Delia sabay lapag ng tasa ng umuusok ng kape. Salamat, Nana Delia. Humigop muna ng kape si Thoren bago muling tumingin sa dalaga. Kahit ano naman ay kaya ko basta marangal na trabaho, anito. Tumanggaw tangol naman si Thoren nang marinig iyon. Okay. Bueno. Tapusin mo na muna yung pagkain mo para makapagpahinga ka na. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Tumayo na si Thoren sa hapagkainan bitbit ang tasa ng kape. Good night, Malaya, palam niya pa rito ng may bahagyang ngiti. Mamagandang gabi rin sa iyo, anang Malaya sa kabahagyang ngumiti rin. Tumanggaw na lang si Thoren sa dalaga bago tumalikod at iwan ito. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Malaya ang binatang nagpakilalang Thoren at saka pa lamang siya nakahinga ng maluwang. Kanina kasi habang kaharap niya ito, ay hindi siya mapakali.
Ewan niya ngunit pakiramdam ni Malaya ay napapaso siya tuwing makikita niya itong nakatingin sa kanya. Hindi naman ito mukhang nakakatakot o mukhang masamang tao. Ang totoo, noong una niya itong makita sa silid ay para siyang nakakita ng anghel sa katauhan ng lalaki. Paano ba naman kasi napakagandang lalaki nito? Ang mga mata nito, ilong, bibig at hugis ng mukha ay perpekto sa kanyang paningin. Hindi man siya palaging nakakakita ng magagandang lalaki noong nasa bundok pa siya, ay alam niyang mas nakaaangat ang kagwapuhan nito. Kahit pa nga mahaba ang kulay tansong buhok nito, at saka may bigot at balbas ay hindi iyon nakabawas sa angking kagwapuhan nito. Bagkus, para kay Malaya, dumagdag lamang iyon sa lalaking lalaki na dating nito. Tingin rin niya may dugong banyaga ang lalaki. Bukod pa roon, napakabait pa nito sa kanya. Lubos rin ang pasasalamat niya dahil hiniligtas siya ng lalaki. Kung hindi, baka patay na siya ngayon. Hay! Napukaw ang naglalabay na diwa ni Malaya nang may magandang babae na lumitaw sa harapan niya. Malaki ang pagkakahawig nito kay Thorin kung kaya't sa palagay niya ay nakababatang kapatid ito ng lalaki. Hay! Ganting bati niya sa babae. Nakita ni Malaya na mabilis itong naupo sa bakanteng silya sa tabi niya sa kamatamis na ngumiti. I'm Thien. Ikaw. Ako si Malaya. Matamis muling ngumiti ang bagong dating sa kanya at saka inilahad ang palad. Nice to meet you, Malaya. Ang cute naman ng name mo, komento pa nito. Nahihiya naman siyang inabot ang nakalahad na kamay nito sa kabahagyaring ngumiti. Masaya rin akong makilala ka, Anya. Ang sabi ni Kuya Thorin, nakita ka raw niyang hinimatay kaninang tanghali sa daan. Kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang malaman kung bakit? Tama nga ako, magkapatid sila. Pareho silang magandang ang itsura, isip-isip ni Malaya habang pinagmamasdan ang maganda at maamong mukha ng kaharap. Nahilo kasi ako dahil sa sobrang init ng klima kaya marahil, nawalan ako ng malay, sa laysay niya rito. Oh, mabuti pala at nakita ka ni Kuya. Kung nagkataon na mga taong labas ang nakakita sa'yo, malamang napagsamantalahan ka na, saad naman sa kanya ng dalaga habang tumatango-tango. Kaya nga sobra akong nagpapasalamat kay Thorin. Nang banggitin ni Malaya ang pangalan ng nakatatandang kapatid nito ay tila kumislap ang mga mata ng dalaga. Kasabay niyon ay may sumilay rin na magandang ngiti sa labi nito na lubos niyang ipinagtataka. I'm sorry for asking this, Malaya. Pero may boyfriend ka na ba? Tanong pa ni Thien na ikinabigla niya. Wala. Wala pa akong nagiging nobyo, agad naman niyang sagot rito. Mas lumapad naman ang ngiti ng dalaga dahil sa sinabi niya. I see. Ilang taon ka na ba? 20 years old. Mas ahead ka pala sa akin ng 1 taon, 19 pa lang ako. Ngumiti pa ito nang sabihin iyon. Batid ni Malaya na mabait rin ang babae gaya ng kuya nito, kung kaya't pakiramdam niya, kay gan na agad ng loob niya sa bagong kakilala. Anyway, nagkausap na kayo ng kuya, di ba? Tumanggaw naman siya bilang sagot. Anong masasabi mo kay Kuya Thorin? Guwapo siya, di ba? Hindi alam ni Malaya kung papaano tutugunan ang tanong na iyon ng babae, pero sa huli ay sinagot niya rin ito. Oo. Mabait rin siya at maginoo. Kung ikaw ba, Malaya, magugustuhan mo ba ang kuya? Hindi alam ni Malaya kung seryoso si Thien sa tanong nitong iyon. Ngunit nang makita niyang mataman itong nakatingin sa kanya at tila naghihintay ng isasagot niya ay atubili siyang sumagot. Wala sigurong babae ang hindi magugustuhan ang gaya niya. Sa sinabi niya ay muling ngumiti ng pagkaganda-ganda si Thien. Sorry, ha? Kung masyado akong madaldal. Exited lang kasi akong magkaroon ng sister-in-law. Ha? Wala. Wag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Anyway, I'm sorry din kung naistorbo ko ang pagkain mo, hindyong paumanhin pa ni Thien sa kanya. Umiling naman siya rito, ayos lang yun. Isa pa, tapos na akong kumain. Kabanata 3. Kuya, alam mo, bagay kayo ni Malaya. Nilinggan ni Thorin ang kapatid habang nasa komedor sila at naghahanda ng agahan.
Baka sa mukha ng nakababatang kapatid ang panunokso ng sabihin iyon. Stop it, Thien. Baka marinig ka ni Malaya, saway niya rito sabay lingon sa direksyon ng pinto ng komedor. Subalit lihim rin siyang napangiti sa sinabi ni Thien, at ewan niya kung bakit. Humadjakik naman ang dalaga sa kanyang Kuya Thorin. Nakita kasi niyang namula ang mukha nito. Bakit nagbablush ka, kuya? Para kang teenager na kinikilig. Hindi na lamang sinagot ni Thorin ang kapatid at saka umiling-iling na lamang rito. Ilang sandali pa nga, dumating na si Malaya sa komedor. Agad napansin ni Thorin na namula ang babae nang magtama ang kanilang mga paningin. Napangiti tuloy siya sa kanyang isip dahil doon. Mabilis rin namang binawi ni Malaya ang tingin sa kanya at naglakad patungo sa malaki at pahabang mesa. Magandang umaga, Thorin at Thien, bati pa nito sa kanilang magkapatid. Good morning, Malaya, masigla namang ganting bati ni Thien. Lika, dito ka maupo sa tabi ko, niaya pa nito sa katumayo at hinayla sa braso ni Malaya upang maupo ang dalaga sa tabi nito. Good morning, Malaya. How's your sleep? Nakatulog ka ba ng maayos? Antag naman ni Thorin sa dalaga. Nahihiya namang tumingin si Malaya sa kanya at sa kabahagyang ngumiti. Oo. Masarap ang tulog ko. Maraming salamat ulit sa tulong ninyo sa akin, ani Malaya sa binata. Halatang hindi mapakali ang dalaga habang kaharap ang magkapatid. Wala yun. Kahit sino naman ay tutulungan namin basta nangangailangan ng tulong, casual namang sagot ni Thorin. Halina't kumain ng agahan. At huwag kang mahihiya, Malaya. Ituring mong parang bahay mo rin ito. Tumanggaw naman si Malaya na may kasamang kimingiti sa binata, tapos ay nagumpisa na siyang magsandok ng kakainin. Sa loob-loob niya, nagpapasamalot siya dahil napakabait ng mga taong tumulong sa kanya. At lubos niya rin iyong ipinagpasalamat sa Panginoon. At sa Malaya, single pa si Kuya Thorin. Di ba sabi mo, wala ka rin namang boyfriend? Malapad pa ang ngiti ni Thien nang sabihin iyon sa dalaga. Ramdam naman ni Malaya ang pag-init ng pisngi. Lalo pangat nang dam ako ang tingin niya sa binata ay nahuli rin niyang nakatingin rin ito sa kanya. Tuloy ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba paris kanina, noong unang magpanagpo ang kanilang mga mata. Thien, kumain ka na lang. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo kay Malaya, formal naman na saway ni Thorin sa nakababatang kapatid. Ngumuso naman si Thien sa kanyang Kuya Thorin at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Malaya, ang sabi mo pala ay naghahanap ka ng trabaho, kaya ka napunta rito sa Santo Cristo, hindi ba? Antag ni Thorin sa dalaga na noon ay tahimik lamang na kumakain. Oo, muntik pang mautal si Malaya pagkasabi niyon. Alam kasi niya sa kanyang sarili na hindi lubos na totoo ang sinasabi niya. Naghahanap lamang siya ng mapupuntahan para makalayo sa tinakasan. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang trabaho na nababagay kay Malaya, Thien? May suggestions ka ba? Nag-isip naman ang kapatid at sa kapagkuwan ay ngumiti. Alam ko na kuya, kailangan ko kasi ng personal assistant sa shop ko. Doon na lang si Malaya. Nag-resign na kasi si Camille dahil luluwas daw ng Manila. Isa pa, para pag nasa school ako ay may maiiwang trustworthy, nakangiti pang suhestyon ni Thien sa kanyang kuya, at sa kabinalingan si Malaya na noon ay tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Si Thien ay may dress shop sa Kabayanan. Nag-aaral kasi ito ng fashion design ng sa Karatig Bayan. At habang nag-aaral, gumagawa na rin ito ng sariling design ng mga damit at gowns na ibinibenta nito sa sariling shop. Patok naman iyon sa mga kadalagahan na taga Santo Cristo na mahilig sa fashion. Tumanggaw-tango naman si Thorin sa mungkahi ng kapatid. Sa tingin rin niya ay nainam na trabaho iyon sa dalaga. Kung tutusin, marami rin naman siyang alam na trabaho tulad ng gawain sa hasyenda. Ngunit ayaw niyang doon ito magtrabaho dahil alam niyang mahirap ang trabaho roon. Gusto mo ba yon, Malaya? Tanong naman ni Thorin rito. Oo. Maagap namang sagot ng dalaga kahit pa nga wala siyang ideya sa trabahong sinasabi ng mga ito. Alam naman kasi niyang lahat ng bagay ay matututunan basta't pagsisikapan. Maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin kahit ngayon lang ninyo ako nakilala. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, dagdag pa ni Malaya.
Ramdam ko naman kasing mabuting tao ka, Malaya. Si Thayan ang nagsabi niyon sa dalaga. Ako rin, segunda naman ni Thorin. At wag mong isipin na utang na loob mo ito sa amin. Masaya kaming nakakatulong, nakangiti pang turan ng binata rito. Maraming salamat talaga sa inyo, ani Malaya na hindi malaman kung paano pa magpapasalamat sa napakabuting magkapatid na kaharap. Sa isang banda, nakaramdam din siya ng pagsundot ng kanyang konsenya, dahil alam niyang may inililihim siya sa mga ito. Malaya. Kung hindi mo mamasamain. Pwede ko bang malaman kung saan ka nakatira at kung may mga magulang ka pa? Anang Thayan sa dalaga nang mapag-isa sila nito sa balkonahe ng mansyon habang nakatunghay na malawak na nasasakupan ng hasi. Sandali munang nag-isip si Malaya ng maaaring sabihin sa babae. Sa loob-loob niya, gusto niyang aminin ang tunay na pagkatao pero wala pa siyang lakas ng loob. Saka na lang siguro kapag kaya ko na. Wawala akong permanenteng bahay, panimula niya. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang tumingin sa direksyon niya si Thayan. Diretso lamang ang tingin ni Malaya sa malawak na kapatagan na natutunghayan nila sa balkonahe. Ayaw kasi niyang mahalata nito na nagsisinungaling siya. Wala na rin akong pamilya. Kaya't kung saan ang trabaho ko, iyon na rin ang tirahan ko, pagsisinungaling niya. I see, tumatango-tango namang sagot ni Thayan. Ang lungkot naman pala ng buhay mo, Malaya. Baka sa tinig nito ang simpatsya para sa estrangherang dalaga. Sanay naman na ako. Ganoon talaga ang buhay. Kailangan lamang maging matatag para makasabay sa agos, anang Malaya habang hindi maalis-alis ang tingin sa mga mayayabong na puno na sakop ng hasyenda. Bagaman ilang kilometro ang layo niyon sa kinaroroonan nila, may palagay siyang mga puno iyon na namumunga. Bilib ako sa'yo, Malaya. You're so brave. Imagine, 1 taon lang ang age gap natin pero marami ka ng pinagdaanan sa buhay, komento naman ni Thayan habang nasa harapan rin ang paningin. Kayo. Nasaan ang magulang ninyo ni Thorin? Balik tanong naman ni Malaya sa dalaga. Wala na rin. Matagal na silang nasa langit kaya kami na lang ni Kuya Thorin ang magkasama. Baka sa tinig ng dalaga ang lungkot ng sabihin iyon. Maswerte ka pa rin dahil nariyan ang kuya mo. Oo naman. Napakabait ni kuya at saka maalalahanin. At swerte rin ang magiging wife niya. Tumingin pa kay Malaya ang dalaga pagkasabi noon. Pakiramdam tuloy ni Malaya ay sa kanoyan nito sinasabi iyon. Tatama, sang-ayon na lamang niya rito. Talagang maswerte ang magugustuhan niya, turan niya pa sa isipan. Sa kabilang banda, dinag naman ni Thorin ang lahat na pinag-uusapan ng dalawang babae. Papunta kasi sana siya sa balkonahe nang makitang naroon pala ang dalawa. Hindi sana niya intensyon ang makinig pero may tila nag-uudyok sa kanyang gawin iyon lalo pang at tungkol kay Malaya. Maya-maya, nagpasya na rin siyang iwan na ang mga ito. Ayaw rin kasi nang niyang malaman pa ng dalaga na naroon siya at nakikinig sa girls talk ng mga ito. Isa pa, baka lalo pa siyang tuksuhin ni Thayan tungkol kay Malaya pag nahuli siyang naroon. Lalo pat ramdam niyang hindi komportable ang dalaga roon. Nang tunguhin ni Thorin ang living room ay nakasalubong niya si Nana Delia. Tuloy ay naisip niya itong tanungin tungkol sa isang bagay. Nana Delia, pakli niya na ikinahinto naman ito. Ano iyon, senyor ito? Sa tingin mo ba Nana Delia, maswerte ang babaeng mapapangasawa ko? Napangiti naman ang mayordoma sa sinabi niyang iyon. Walang duda, senyor ito. Bukod kasi sa magandang lalaki ka, ay may mabuti ka ring kalooban, wika nito na sinabayan pa ng matamis na ngiti. Bakit, senyor ito? Dahil ba ito sa dalagang bisita mo? Sa aking paningin ay bagay na bagay kayo, may himig panunokso pang turan ng matanda. Napangiti naman si Thorin habang napapailing sa matandang kaharap. Ikaw talaga Nana Delia, oh. Pati ba naman ikaw ay tinutokso ako? Nako, iho. Nagsasabi lamang ako ng totoo, hirit pa nito. Iiling-iling na lamang si Thorin saka nagpaalam na sa matanda na pangalawa niyang ina. Kabanata 4. Malaya, marunong ka bang gumamit ng computer? Tanong ni Thayan kay Malaya. Naroon na sila sa shop nito at kasalukuyang nag-aayos. Kabubukas pa lamang kasi nila ng naturang tindahan.
Mula sa pagsasalansan ng mga nakahanger na bistayda, binalingan ng tingin ni Malaya ang dalaga. Pasensya ka na pero hindi ako marunong nahihiyang aniya. Ganoon ba? Di bale. Anang Thayan na nasa laptop ang tingin, I will teach you na lang. Come here, anitong nakangiti pang nakatingin sa kanya. Mabilis naman siyang lumapit at naupo sa katabing silya nito. Ano ba ang kailangan kong gawin? Taning niya rito na ang paningin ay nasa screen na rin ng naturang aparato. Palibas ay laki siya sa bundok, wala siyang alam sa mga dekuryenteng kagamitan. Ni hindi pa siya nakakagamit ng cellphone o nakakanood ng telebisyon. Sa buong buhay kasi niya, tanging pagtanim ng gulay, pangangaso at pag-eensayong gumamit ng baril lamang ang ginagawa niya. Kung kaya't hindi rin niya natapos ang pag-aaral ng high school. You need to answer emails from our clients, Malaya. Madali lang naman, ganito sa kakinuha ang mouse. Kita mo tong emails. Iyang parang sobre. Kapag may nakita kang ganyan, ibig sabihin mayroon kang emails. I-click mo lang iyan, at makikita mo na kung anong laman ng messages. Pag magre-reply ka naman, click mo lang tong reply, then click send, tuloy-tuloy na paliwanag nito kay Malaya habang itinuturo ang mga dapat gawin. Kapag may tinanong silang di mo maintindihan, tell me at ako nang sisigot. Kunin mo lang yung cellphone or telephone numbers nila or address para mas madali natin silang makontak, okay? Oo, nakuha ko, agad niyang sagot. Sa totoo lamang ay hindi naman pala iyon ganoon kahirap. Naiintindihan naman niya ang mga ipinaliwanag nito at nakuha agad. Okay good, anang dalaga sa kamarahan siyang tinapok sa balikat. Bukas Monday, may pasok na ko. Ikaw munang may iwan rito sa si Maddie, anang Thayan sa kabinalingan ang isang babae na mukha mas matanda sa kanya ng ilang taon. Maganda ito at mukhang may kaya sa buhay. Mukha rin itong mabait. Maddie, ikaw nang bahala kay Malaya bukas, ha? Mabilis namang tumango ang tinawag na Maddie at saka ngumiti kay Malaya. Okay, Miss Thayan. Good. Anang Thayan sa kabamaling sa kanya, come on, Malaya. Ituturo ko pa sa'yo ang dapat mo pang matutunan. Mabilis namang tumalima si Malaya at lumapit rito, huwag kang kabahan, ha? Sa una lang mahirap but I'm pretty sure na kayang-kaya mo yan, Malaya, pagpapalakas loob pa nito sa kanya. Maraming salamat, senyorita, nahihiya niyang tugon naman ni Malaya. Ngayon kasing nagtatrabaho na siya sa dalaga, sa palagay niya ay mainam kung senyorita na ang itatawag niya rito o kaya naman ay ma'am. Ayaw niya kasing isipin ng mga kasamahan niya roon na hindi siya marunong gumalang kung Thayan lamang ang itatawag niya. Umiling-iling naman si Thayan sa kanya. Don't call me senyorita, Malaya. Just call me by my name, okay? Isa pa magiging future sister-in-law naman kita. Humalaklak pa ito pagkasabi niyon. Ha, maang natanong naman ni Malaya rito. Wala. Lika na nga para makapag-umpisa ka na. Matamis pa itong ngumiti bago siya inakay palabas sa tanggapang iyon. Kumusta ang unang araw ng trabaho mo, Malaya? Biglang sumikdo ang dibdib ni Malaya nang marinig ang baritonong tinig ni Thoren mula sa kanyang likuran. Hindi man lamang niya namalayan ang paglapit ng binata. Marahil ay dahil iyon sa nakawiwiling tanawin na nakikita niya sa balkonahe kung saan siya nagpapahangin ngayon. Naaaliw siyang panoorin and madilim na kalangitan na napakaraming bituin. Wala mang buwan ng gabing iyon, sapat na ang mga tala sa kalangitan para bigyang buhay ang kadiliman ng gabi. Nilinggan ni Malaya ang binata na may isang dipa ang layo sa kanya. Nakasuot ito ng abuhing roba na marahil ay pantulog nito at may hawak itong tasa ng marahil ay kape. Ang buhok naman nitong mahaba ay nakapusod. At bagaman nakatalikod sila sa liwanag ng ilaw na nagmumula sa loob ng bahay, ay naaaninag pa rin niya ang gwapong mukha nito. Sa tuwing pagmamasdan rin niya ang gwapong mukha ng lalaki, ay nararamdaman niya ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Siguro ay dahil sa ngayon lamang siya nakakita ng ganoon kagwapo sa tanang buhay niya. Mama ayos naman. Medyo nahirapan ako noong una pero natutunan ko naman sa huli. Anang Malaya na ang paningin ay nasa madilim na kalangitan. Katatapos lamang nila maghapunan noon. Si Thayan ay nagpaalam na sa kanyang maagang matutulog dahil may pasok pa raw ito bukas.
Si Thorin naman ay hindi nila kasabay kumain kanina kung kaya't ngayon lamang sila nagkaharap. Ang dinig niya kanina, may inasikaso raw ang binata sa hasyenda. Good to know that. Tumanggaw-tango pa ito pagkasabi niyon. Senyorito Thorin, may nais sana akong sabihin, mahinang tawag niya sa lalaki. Lumingon naman ito agad sa kanya. Bakit naman senyorito ang tawag mo sa akin? The last time I know, Thorin ang tawag mo sa akin. And I like it kung iyon ang itatawag mo, Malaya. Sige, Thorin na lang. Much better, ngumiti pa ito ng matamis sa kanya. Anyway, ano ang sasabihin mo? Itatanong ko sana kung may maliit na bahay ba akong maaaring marentahan malapit dito. Bakit? Ayaw mo na ba rito sa mansyon, Malaya? Di ka ba komportable? Mabilis naman na umiling siya at hinarap ang lalaki na noon ay sa kanya. Nahihiya kasi ako sa inyo ni Thaian. Tinulungan na nga ninyo ako at binigyan ng trabaho, pati ba naman sa tirahan ang sagot ninyo ako, paliwanag niya rito. Iyon kasi ang sabi ni Thaian sa kanya. Doon na lamang raw siya manirahan na mansyon. Bakit ka naman mahihiya? May nagpapaalis ba sa'yo, Malaya? Kunot noong tanong pa ng binata na bahagya pang humakbang papalapit sa kanya. Muli tuloy sumikdo ang dibdib ni Malaya dahil doon. Wala naman. Talagang nahihiya lang ako sa inyong magkapatid, agad niyang tanggi. Kung ganoon, isantabi mo muna iyang hiya mo, Malaya. Kami naman ng kapatid ko ang may gusto na dito ka sa mansyon tumira. Isa pa'y, malaki ito. Mga Katie-wala at kaming dalawa lang ni Thaian ang nakatira rito. Napakalaki nito para sa amin, anang binata kay Malaya. Pero hindi pa ninyo ako kilala. Baka mamaya ay isa pala akong masamang tao. Binundol ng kaba ang dibdib ni Malaya dahil sa sinabi niyang iyon. Alam naman niya kasing hindi siya nasasabi ng totoo sa mga ito. Nagtaka ang dalaga kung bakit sandaling natahimik ang binata habang nakatingin lamang sa kanya. Ngunit maya-maya rin ay nagsalita ito. Kung ano man ang hindi mo sinasabi sa amin, Malaya, alam kong may dahilan ka. Isa pa, alam kong mabuti kang tao, sinserong turan ni Thorin na biglang sumundot sa kanyang konsenya. Tuloy ay parang gusto ni Malaya na aminin ang pagkatao sa binatang kaharap. Maraming salamat, Thorin, anang Malaya habang hindi maalis-alis ang paningin sa gwapong mukha nito. Sana nga ay matanggap ninyo kapag nalaman ninyo ang tunay kong pagkatao. Nang matapos mag-usap ni Thorin ay Malaya, dumiretso na ang binata sa silid nito. Ngunit hindi makatulog si Thorin habang nakahiga sa malambot niyang kama. Paano ba naman kasi, hindi maalis-alis sa isipan niya ang mukha ni Malaya. Sa tuwing pagmamasdan kasi niya ang dalaga, pakiramdam niya ay may bumabagabag rito. Maging ang mga mata nito kung minsan ay nagiging mailap lalo na kapag tungkol sa buhay nito ang pinag-uusapan. May kutob siyang may inililihim ang dalaga sa kanilang magkapatid. Pero hindi naman iyon ikinababahala ni Thorin. Ramdor naman kasi niyang mabuting tao si Malaya. Dahil sa hindi dalawin ng antok, tuluyan ng bumangon si Thorin ay nagtungo sa kanyang mini sala set at binuhay ang malaking flat screen TV. Alas 9 pa lamang naman iyon ng gabi kaya ipinasya muna niyang manood ng news. Nang may punta niya sa paborito niyang news channel, ay naupo siya ng maayos sa couch at nanood. Isang pinaghihinalaang miyembro grupo ng mga New People's Army ang pinaghahanap ng Armed Forces of the Philippines sa bayan ng Santa Filomena, Algeria sa probinsya ng Cebu. Sinasabing ang naturang grupo ay may sanhi ng kaguluhan sa isang barangay na hindi umano, kinukuha ang mga pananim na gulay at prutas na paninda ng mga taong baryo. Maging ang mga alagang hayop ng mga ito ay kinukuha rin ng nasabing tulisan. Samantala, ang mga taong lumalaban sa mga ito, ay dinadala ng grupo at ginagamit na hostage laban sa ating kasundaluhan. Nang marinig ni Thorin ang balitang iyon ay naalarma siya. Sa kabilang bayan lamang kasi ang nasabing lugar kung saan nanggulo ang mga tulisan. Ilang beses na rin kasing pinasok ang kanyang hasyenda ng mga tulisan. Ngunit bigo ang mga itong makapagdala ng mga pananim buhat sa kanyang hasyenda. May kinukuha kasi siyang private army sa tuwing nababalitaan siyang may ganoong kaguluhan. Kinuha ni Thorin ang cellphone niyang nakalapag sa corner table at kinontak si Nikolai.
Ang best friend niya na pawang abogado rin at siyang namamahala ng law firm niya sa Maynila. Yes, bro. Napatawag ka. Tanong agad nito sa kabilang linya. Papuntahin mo si Major Cortez dito. I need them, aniya na ang tinutukoy ay ang kanyang private army. Why? May problema ba? May mga nanggugulo na namang tulisan sa Karatig Bayan. Kailangan ko ng kasama rito. Okay, sure. Ako nang bahala. Thanks bro. Basta ikaw. Kabanata 5. Kasalukuyang abala si Malaya sa pagtulong sa mga kawaksi sa paghahanda ng agahan ng pumasok sa komedor si Tyan. Good morning, Malaya. Come here, maupo ka na. Si Nana Lupe ang bahala dyan, agad nitong iniaya sa kanya. Ipinaghila pa siya ng upuan ng dalaga upang maupo siya sa tabi nito. Good morning, Tyan. Maaga ba ang pasok mo? Tanong niya rito. Araw kasi ng Lunes noon at ang alam niya ay balik eskwela na ulit ito. Umiling ang dalaga. Hindi naman. Actually, alas 9 ang pasok ko. Gumising lang talaga ko ng maaga para makausap ka. Napamaang naman siya sa sinabi nito. Tungkol sa trabaho ba? Nope. Hindi tungkol doon. Tungkol sa sinabi ni Kuya Thoren na gusto mo raw maghanap ng uupahang bahay. Why, Malaya? Ayaw mo na ba kaming kasama? Bakas pa ang pagtatampo sa tinig nito nang sabihin iyon. Mabilis namang umiling si Malaya sa babae. Nako, hindi naman yun ganoon. Ano lang. Nahihiya na kasi ako sa inyong magkapatid. Tinulungan niyo na nga ako, pati ba naman kupkupan ako ay sagot niyo pa. Naisip ko lang na dahil may trabaho na ako, maaari naman siguro akong humanap ng bahay na mauupahan, paliwanag naman niya kay Tyan. Ngumuso naman ang babae at tila nalungkot sa sinabi niya. Hindi ka naman namin pinaalis, Malaya. Isa pa, ang laki nitong mansyon. At saka gusto kong nandito ka para may kakwentuhan ako. Alam mo na, girls talk. Parang kapatid na rin kasi ang turing ko sa iyo, Malaya, saad pa ng babae. Bigla ay tila muling sumundot ang konsenya niya dahil sa narinig. Pero kung talagang hindi naman ako kaabalahan rito, sige. Dito na lang ako. Tutulong na lang ako kay Inay Lupe sa pag-aasikaso ng mansyon para kahit paano ay mabayaran ko naman ang pagpapatira niyo sa akin, ani Malaya sa kausap. You don't have to do that, Malaya. Bisita ka namin dito. Isa pa, hindi ka naman namin sinisingil. Buhat sa likuran ni Malaya ay wika ni Thoren. Hindi na malaya ng dalaga na naroon na pala ang binata. Tuloy ay nakaramdam siya ng hiya nang maupo ito at magtama ang kanilang mga paningin. Good morning, kuya. Nakangiting bati ni Tyan sa kapatid. Good morning, Thoren. Kinakabahan namang bati rin ni Malaya rito. Good morning, casual namang bati nito sa dalawang babae. Tapos na rin ang paghahanda ng agahan kung kaya't nagsimula na silang kumain. Si Tyan ay panay ang kwento sa kanila, habang ang binata naman ay nakikinig lamang at paminsan-minsan ay sumasagot sa kapatid. Si Malaya, katulad ng nakagawian ay nakikinig lamang sa mga ito at sisigat naman kapag kinakausap. Hindi rin malaman ni Malaya kung bakit, pero tuwing magtatagpo ang paningin ng binata ay kinakabahan siya. Lalo na kapag napapatingin siya sa magagandang mata ng lalaki na tila laging may sinasabi. So kuya, ikaw na lang ang maghatid kay Malaya sa bayan, ha? Magpapahatid na lang ako kay Tata Pedro, anang Tyan na ang tinutukoy ay ang matagal na nilang family driver at kabiyak ni Nana Delia. Napatingin naman si Malaya sa lalaki nang makita niya itong tumango, sure. Wala naman akong aasikasuhin sa hasyenda, sagot pa nito sa kapatid. Yay! Thanks, kuya, bulalas ni Tyan at sa kabinalingan si Malaya. Si Kuya Thoren na ang bahala sa'yo, Malaya, ha? Ikaw na rin ang bahala sa shop. I know, you can do it. Madali mo nga lang natutunan yung mga itinuro ko sa'yo kahapon, eh. Bahagya namang ngumiti si Malaya sa dalaga at saka tumango rito. Maraming salamat sa tiwala, Tyan. Matamis na ngiti naman ang isinagot ng babae sa kanya at saka nagpatuloy sila sa pagkain.
Sakay ng kanyang 2010 Chevy Silverado ay inihatid ni Thoren si Malaya sa bayan kung nasaan ito nagtatrabaho bilang assistant ng kapatid niya sa shop nito. Katabi ni Thoren ang dalaga sa front seat pero ipinagtataka niyang hindi ito kumikibo at diretso lamang ang tingin nito sa labas ng bintana. Tuloy ay inisip niyang baka hindi komportable ang dalaga na kasama siya. Malaya, antag niya rito. Mabilis namang lumingon sa kanya ang dalaga at saka pinukol siya ng nagtatanong na tingin. Ano iyon? Hindi ka ba komportableng kasama ako? Pansin ko kasi, kanina ka patahimik, aniya sa dalaga ang tingin ay hindi inaalis sa kalsada. Hindi naman sa ganoon. Wala lang talaga akong maisip na sabihin sa'yo, mabilis naman sagot nito. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang ibinalik nito muli ang paningin sa labas ng bintana. Bakit di ka magkwento tungkol sa pamilya mo? Wala naman akong ibang may kwento kundi wala kaming permanenteng tirahan ng magulang ko. Wala rin akong kapatid. Mula sa rearview mirror ay sinulyapan ni Thoren ang dalaga. At mula roon, kitang-kita niya kung paano rumihistro ang ngiti sa magandang mukha nito. Okay, ako na lang ang magkukwento. Aniya na ang paningin ay nasa dinaraan na muli. Ulila na kami ni Thyan, panimula niya. Nakita naman niyang sa sulok ng kanyang mga mata ay tumingin sa gawin niya ang dalaga. Iyon nga ang sabi ng kapatid mo, komento nito. Katatapos ko lang noon ng nang malaman ko na pinasok ng mga tulisan ang aming hasyenda at nabaril ng mga ito sina mama at papa. Nasa Maynila kasi ako noon nag-aaral. Tanging si Thyan lang ang hindi nila ginalaw, salaysay ni Thoren sa dalaga. Hindi rin niya mapigil ang makaramdam ng galit sa dibdib sa tuwing maaalala ang mapait na dinanas ng kanyang mga magulang sa kamay ng mga tulisan. Tulisan? Anong mga tulisan? Mga NPA ba? Tumanggaw naman siya sa dalaga. Kung ganoon ay galit ka sa kanila, dagdag pa nito. Pinatay nila ang mga magulang ko dahil ayaw nilang ibigay ang gusto ng mga ito. Ang gusto kasi ng mga tulisang iyon ay isama ang isa sa aming kawaksi at gawing hostage. Pero di pumayag si Papa. Lumaban siya, kung kaya't nauwi sa karumal-dumal na krimen ang lahat. Ginawa ko ang lahat para mahuli ang mga tulisang may gawa noon. Pero nabigo ako. Hindi sila nahuli at hanggang ngayon ay nagtatago pa rin, mahabang salaysay niya kay Malaya na noon ay matamang nakikinig sa kanya. Kung ganoon, hanggang ngayon ay hindi pa pala nabibigyan ng katarungan ang mga magulang mo, anang dalaga at saka bamantong hininga. May itatanong ako sa iyo, Thoren. Huwag ka sanang magagalit. Muling sinulyapan ni Thoren ang dalaga mula sa view mirror at nakita niya itong seryoso ang mukha habang nasa labas ng bintana ang tingin. Okay. Ano yun? Bilang isang abogado na walang kinikilingan, magagawa mo bang ipagtanggol ang isang tulisan sa korte? Hindi inaasahan ni Thoren ang tanong na iyon sa dalaga kung kaya't nilingan na niya ito sandali. Pero nanatiling nasa labas lang ng bintana ang paningin nito. Muling ibinalik ni Thoren ang tingin sa kalsada at saka tumikim. Kailangan ko bang sagutin yan? Paniniguro niya rito. Nagkibit-balikat naman si Malaya na noon ay bakas pa rin ang kaseryosohan sa mukha. Ikaw. Nasa iyo naman iyon, maikling sagot nito. Sandaling munang nag-isip si Thoren bago sinagot ang tanong na iyon. Sa tingin ko ay di ko magagawa. Kapag ginawa ko kasi iyon, para ko na ring ipinagsawalang bahala ang pagkamatay ng parents ko, diretsang sagot niya. Napatango-tango naman ang dalaga. Kung ganoon, para mo na rin pala silang hinatulan ng hindi pa nalilites. Kahit kailan talaga ay hindi pantay ang timangan ng katarungan, anang Malaya. Kumunat ang noo ni Thoren sa sinabi ng dalaga pero pilit niyang itinago iyon. Totoo talaga ang kasabihang, ang hustisya ay para lamang sa mayaman, dagdag pa nito. Hindi alam ni Thoren kung paano magre-react sa sinabi ng dalaga. Hindi rin niya kino-question kung bakit ganoon ang pananaw nito sa buhay. Iginagalang niya ang opinyon ng isang tao. At isa pa, baka may pinagdaanan ito noon na hindi maganda kung kaya't ganoon ito magsalita. We're here, anunsyo niya sa dalaga nang marating ang shop na pagmamay-ari ng kapatid. Maraming salamat sa paghatid, Thoren, formal na pasasalamat sa kanya ni Malaya. No problem,
Sagot na lamang niya rito.